Kasi medyo pangit tingnan. Yes, Kaya minsan pumapangit din yung, di ba, image ng mga suppliers. Tatanong ko ba to? Imagine mo, nagdadrive ako. Kailangan tumatakbo na sa isip mo, teka, sinong available, tapos timeline. Ay, hindi kulang pa yun. Baka stylist mo palang kulang yung 1 million. Yan yung laging pinakamahirap na tanong sa akin. Alam mo na, pera-pera, parang ano ka lang sa mga clients. Mahalin nyo yung trabaho nyo. Mahalin nyo yung craft nyo, mahalin nyo yung passion nyo. At pinakamahalaga sa lahat, mahalin nyo yung kliyente nyo. Ayun nga, grabe, yung guest natin ngayon, ibang klase. Siyempre, makakasama natin ngayong isang event planner, problem solver. Di ba? Ladies and gentlemen, one of the best planners sa Pilipinas. Let's all welcome Miss Red Sarmiento. Grabe! Iba yung suporta. Grabe yung audience impact. Studio audience tayo ngayon. Grabe yung audience impact. Hanggang labas. Hi guys, good evening. Welcome to Monochrome Mukbang. Ay, podcast. Kala ko mukbang. Grabe, ibang-iba yung energy dito ngayon sa studio. Ramdam ko. Ang daming tao. Sobrang daming Full tao. support. Full support. Hanggang labas. Iba yung Red, hanggang labas. Iba yung Red Sarmiento. Iba yung Red Sarmiento. Iba yung Hindi hatak. naman. Iba yung Marami lang hatak. tayong friends, guys. Yes, totoo naman. Pero Miss Red, kamusta? Anong ginagawa natin ngayon? Eto, okay naman. Halos araw-araw events. Charot lang. Medyo lang. Kaya lang yun, huwag kayong mag-alala. Ayun, salamat naman at busy pa rin tayo sa araw-araw. So aside from weddings, may mga TV shows. Hoy, Promote na po. Promote na po natin. may guesting. May guessing. So aside from wedding, syempre, ang kinakabisihan natin mga meetings, meeting our clients, meeting suppliers, so yun. So we always keep ourselves busy. Yun And yung maganda. busy is good. Yes. Diba? Yun yung maganda ron, ano? Lagi kang busy. Pero may time ka pa ba sa family? Oo naman. So, whenever I have a chance na alam nila yon na sobrang gala ko din. So, syempre, ahead of time naman nakikita mo na yung calendar mo. So, ang ginagawa ko, pag may chance, pag may time, pag may window, we always go out. Kahit simpleng dinner lang yan. Pag wala akong meeting or event, magluluto ako. Oh. I love cooking. Ayan. Wow. Tapos, we sometimes go out of the country. Pag may time, ayun. Siyempre, family is number 1 pa rin. And that's why we are here. Totoo Diba? yan. Family. Nung nakita ko nga yung calendar, nung sinet natin tong podcast na to, sorry kumakain ako. Okay. Mukbang nga Mukbang nga, ano ka ba? Nung pinakita sa akin ni Miss Rad yung calendar niya, sabi ko, saan natin ilalagay dito yung schedule ng podcast mo, ganyan. So, sobrang nahirapan kaming mag-align nitong schedule na to. So, finally, di ba, kasama natin siya Naisingit. ngayon. Naisingit. Yes. Oh, syempre, pumasok. Yes, thank you I so will much. find time for you guys. Yun, no? Iba yung Thank you. monochrome Thank you. podcast, no? Iba yung monochrome. Iba yung monochrome. Nakakatuwang paking marinig yan, ano, sa At isang karangalan na maimbitahan dito. Ay, talaga ba? Hindi naman. Kaya guys, mag-send kayo ng stars. Ang galing ni Miss Just keep on Red. sending stars. Para Parang- hindi sila madala na ma-invite tayo dito sa monochrome. Parang nanguulo lang kami dito eh. Hindi, pero yun yun. Pero yun yung goal naman kasi talaga ng in monochrome. fairness, marami naman natututunan nyo na mga nakakanood sa inyo, di ba? Especially mga aspiring photographers, videographers, coordinators, tsaka stylist. Last time yung kay Ginger, di ba? Yes, that's the goal. In fairness naman, maraming natututunan bukod sa kabalbalan. Di ba? Kahit pa paano Mix may yan, konting Mix sabay. yan, mix. Ganun naman talaga. Mix of work and pleasure. Medyo maloko kasi kaming mga host eh. Oo, eh. Buti nga hindi kami nababan sa MTRCB eh. Hindi, malapit na. Naman na. May may naghihintay na. Yes, yun naman ang goal noon. Kaya naman natin ginagawa to. Hindi naman para sumikat or hindi naman para sa pera. Exactly. No? Ang goal natin is para makapagturo tayo sa ibang tao. Exactly. And we share our knowledge. Yes, and maraming salamat din sa mga nag-guest dito kasi sobrang layo ng Binangonan. Hindi biro magpunta dito. Tsaka syempre walang bayad, no? Wala ba? Wala ba? Pero Eh, ba't siningil ako ni Marby? Ayun, Hindi, joke lang. promote ko rin pala yung website. No? Kung gusto nyong mag-guest, meron doon fill up form doon sa website namin para ma-screen natin. No?
Yun. Lahat naman. Grabe, ang dami palang dadaanan. Buti na lang, Oo. naimbitahan namin. tayo. Ayan. So hindi kasi syempre yung ini-invite natin dito is syempre yung nakakasama natin sa work. Gusto rin namin bigyan ng chance yung talagang minsan nasa probinsya or ano. So pwede rin yun. Oo, marami rin magagaling na Yes. wala sa Manila, di ba? Yun. Kaya gumawa kami ng website for that. And yung website din po namin, may donation doon. May GCash, saka PayPal O guys, yan. alam niyo na yung mga nanonood. Ilan na ba yung nanonood sa atin ngayon? Para tuloy-tuloy lang yung monochrome. Kasi mahirap pag walang budget Hindi naman katulad ni Red na parang may dalang catering, may dalang food cart, no? Hindi, marami lang nagmamahal sa atin. Yes. Actually, nung nalaman nila na, na-invite ako ng monochrome, join kami. Sabi ko, teka lang, nakakaya dun sa may-ari ng bahay. Baka sabihin, Ayun. Pero Miss Red, kwento mo naman sa amin kasi nakilala namin, ikaw, nandito na sa wedding, no? Nagkasama na tayo sa wedding, pero hindi namin alam yung history. Paano ka ba napunta sa wedding industry? Wala, trip-trip lang. De, joke. Trip-trip lang. Hindi, actually, sakto nga yung invite kasi we are celebrating this year our 20th anniversary ng Red Sarmiento Events Planner. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa inyo, kapwa naming suppliers, sa mga couples namin, ongoing, and mga tapos na. Thank you so much kasi they still keep on referring us. So, nag-start kami, that's way back in 2006. Si ate, ayan, kasama ko yan na sinimula ng Red Sarmiento Event Planners. Mahilig kasi talaga ako, kahit nung bata pa ako, na alam mo yung makisali sa mga tita mo na nagluluto ng sopas, ng spaghetti, pag may handaan. Alam mo yun, gusto ko magbalat ng hotdog. Di ba kasi tinatanggalan ng casing yung hotdog? Gusto ko magtutusok ng hotdog na may marshmallow dun sa repolyo. Alam mo yung gusto ko lagi akong kasali, as in. Pati yung pagde-decor sa bahay na kahit, di ba nung araw, uso pa crepe paper. Gusto ko talaga, nakikisali na ako. Tapos pag may program, gusto ko, ako yung kasali, nag-host. Kahit nung bata ako, may cousin nga ako, nagpadala ng video nung araw pa na kung gaano ako ka-active sa mga parlor games. Alam mo yun, sobrang talaga. Involved. Hindi ko alam kung anong tawag ng bida-bida ba yun. Bida-bida yun. Basta yun, parang bata pa lang, mahilig na talaga ako sa events. And then, during Friendster days pa ha, so that was 2006. Sorry, hindi na namin inabot mga Oo, Gen di Z. sige na. Ako na yung So, there was a family gathering na, kasi di ba, Friendster, no, nagpo-post ka ng mga activities. Parang Facebook din ngayon. So, nag-post ako ng mga events. Siyempre, lalo na pag nagsisimula ka pa lang, you keep on posting what you do, ganyan. So, there was one family gathering. Sabi ng mga kasi my mom left us when I was 11. So, namatay na siya ng 11 years old ako. So, sabi nung kamag-anak namin, sabi niya, alam mo, Red, yung pinopost mo sa Facebook, ganyan ang ginagawa ng mami mo noon. That was way back in the 80s. Wala pang coordinator nun, di ba? So, sabi ko, hindi ko pa mag-get. Sabi ko, anong ginagawa? Wala namang coordinator nun. Pag may ikakasal, may magba-birthday, lalapit sa mami mo na magpapakasal po, magba-birthday. So, mami ko din yung in charge sa lahat. Okay. Kasi wala namang planner nung araw And hindi pa naman din uso yung mga designer, caterer. So, mami ko magluluto. Siya magme-makeup. Tapos, sasamahan niya yung kung sino man yung magpapa-event na pupuntang Divisoria for the damit. Kasi, yung pa yung go-to place nung araw Tapos, pati yung venue, bahay namin. Though bahay namin maliit lang, so wag kayong mag-expect, guys. Lang, kasi intimate pa yung mga events nung araw, di ba? So, ganun. Kaya nagulat ako na, okay. So, totoo pala yung namamana. Di ba? So, kahit si ate, di ba, sobrang rin sa events niyan. Yes. So, nakuha ko yun sa mami ko. And then, so, 2006, I was working in the government. So, full-time nag-work ako sa government noon. I was a government employee. Before kasi, I used to work sa corporate events or opening ng mga gas stations, opening ng mga stores. Tapos bigla nalipat ako sa government. Medyo naging parang, hindi ako sanay na ganun yung na parang from BC tapos government. And at the same time, yun yung year na maraming kinakasal na mga friends ko, friends of friends. Sabi nila, uy, may friend ako ko gusto ng coordinator. Ayoko sabihin kung magkano palang single ko na baka sabihin nila, ba't ang mahal mo na ngayon? So yun, so basta yun, ang mura, as in ang mura. Tapos sabi ko, sige lang kasi gusto ko naman yung ginagawa ko, tapos every weekend lang. So, tinanggap ko yon. Tapos yun na, doon na siya nagsimulang dumami na nire-refer na kami parati. So, ang saya lang kasi, kumbaga,
lagi ko kasi tinitreat yung event na it's my marketing place. Na lahat na nga attend dyan, galingan mo. Kasi lahat yan, pag nagandahan sa event, pwede silang, sino yung coordinator mo? May chance sino ka na yung doon, mo? yes. Oo, di ba? Kaya kaya talagang iniingatan namin kada event na alagaan at tutukan talaga. Kasi lahat yan possible maging client. Yes. Yun yung importante doon. Hindi yung parang one time, big time. Okay na yan, pag natapos na, done. Hindi Kumbaga, we establish connections, we establish friendship and relationship with our clients. So, Oo nga, no? Yun yung importante. Yun yung sa wedding kasi parang sobrang personal kasi. Exactly. Sobrang personal. Actually, minsan sa sobrang personal, yung mga couples ko, parang after, yun yung malungkot lang, lalo na pag naka-full planning, syempre, halos araw-araw kayo magkakausap. Parang after ng event, nakakasipangs. Kaya minsan kinukuha nila akong magba-birthday yung anak, Ninang ka na. bibinyagan, mga ganun. Diba? Kumbaga, bawal kasi magninang. Sabi ko, sige, basta na tayo. Tayo pa rin. for life. Alam mo yun, ganun, for life. So yun. So nakakatuwa lang kasi they still keep coming back to you. Kumbaga, yun. Totoo. Galing. Grabe, goosebumps Titignan ko Okay. kasi si Miss Red. Tumatagos ako kay Ate Ellen doon, no? Naiiyak siya doon sa tumatagos yung tingin ko So, anyway, kasi ang ganda lang din ng start nila, no? Parang yun nga tawag dito, namana niya di ba? Okay. Nasa dugo nila di ba? Pero anyway, congrats nga pala, no? For 20 years na sila sa industry, no? Yes. So, Tsaka yun, magkakapatid sila. oo, di Diba? ba? Dalawa lang kami magkapatid. Oo. At hindi ko na alam sa Magkapatid tatay ko sila. kung may ibang anak. Magkapatid Baka baka court na rin. Okay. Pero ang galing na din ng start, no? Na parang, actually, yung kwento naman is same din doon sa iba kung paano nag-start, gusto yung ginagawa, no? Kasi parang wala naman talagang, walang school na magtuturo sa'yo kung Wala. paano maging wedding coordinator, di ba? Hindi katulad ng ibang... Saka actually, as a profession coordinator, iba yung ang puso mo, coordinator kayo. Iba yung parang utak mo, puso mo, and dedication and passion mo, coordinator ka. Kumpara na parang gusto mo lang naging coordinator kasi gusto mong kumita ng pera. Hindi kasi ganun So, dapat talaga, mahal mo yung ginagawa mo. May mga ganun ba na gusto lang kumita ng pera? Hindi ko alam, tanong natin sila. Baka may makakasagot. Tanong natin. Comment, guys, kung... Guys, comment nga. Comment lang kung pang pera lang. Hindi, kumbaga, syempre, napaka-impokrito naman natin kung di natin kailangan ng pera. Kumbaga, aside from that, kumbaga dapat mahal mo kasi talaga yung ginagawa mo. Kasi ako hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko Sana passion. all. Passion lang, passion, no, lang. di ba? Oo. Libre ka na? Hindi, may bayad. Babayaran ko yung tao ko Ayun, no. So, talaga, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Tsaka hindi ka naman tatagal dito ng ganun-ganun lang. Kung, alam mo na, pera-pera, parang ka lang sa mga clients, kailangan talaga mahal mo silang lahat. Ganun. May puso, no? Binibigyan ng puso So, hindi lahat. mahirap maging coordinator. I mean, hindi madali Hindi na maging maging coordinator. Totoo naman. Oo naman. Mahirap Parang maging pinakamahirap coordinator. yan Kayo A yung- coordinator can either make or break an event. Yes. True. Yes. Kayo yung nagdadala, di ba? Kayo yung problem solver. Kami nagbibit-bit ng mga stress. Charot. Stress. Totoo yan. Pero pwede namang stress-free ang planning Basta maayos yung team na malagay mo sa kada event. Yes. At marami naman for sure dun sa industry natin. Yes. Na ganun. Na iba-iba lang talaga yung style. Minsan kasi hindi mo alam yung style nila pero makita mo yung kliyente. Sobrang relax, sobrang, di ba? So, para sa atin, parang, okay Hindi iba yung workflow nung ginagalawan nyo. Ramdam mo. Pero nakikita mo yung mga guests, yung couple, maayos. Di ba? Parang doon happy ka na di ba? Oo Parang naman. Ganun, Oo ganun naman yun na, Saka, Oo. lahat naman tayo, ang gusto lang naman natin mangyari, maging successful yung event. yes. Kasi di ba pag naging successful yan, damay-damay yan di ba? Oo. Team yan Oo. Buong Happy team lahat. yan. It's a teamwork. Oo. Yes. Miss Red, paano mo siniset yung expectation ng mga clients mo? Parang for example sa wedding, paano mo na-visualize 'yun? Tatanong ko, may budget ka ba? Hindi, joke lang. Ayan, Hindi, joke lang. Yung Pero budget. kasama yun. Number one. Ganito kasi Ah, yan. usapan Ganito kasi natin. yan. So kasi sa coordinator, like sa team namin, ito disclaimer, syempre ito ako yung ini-interview, ito yung sa amin, okay? So, Okay. ito ako. Opinion po yan. Opinion Views and ko to opinions. The views and opinions of the host. Yes. Ayan, so ito sa amin, kasi we have two rates. So we have the on the day and full planning. So sa full planning, doon kasi papasok yung
paano mo sineset yung expectation ng client. So ang first step namin is to meet the couple. So let's set first your mood board. So yung Hindi pa mood board, nagbo-book yan. hindi kailangan nakabook na. Nakabook na, Ba't kita okay. pag-aaksiyan ng panahon nang di ka pa nakabook? Hindi, joke lang. Hindi, actually, uso na kasi ngayon yung discovery call. So, pwede po yun yung mga gusto mag-book pa lang para matingnan mo kung okay ba kayo ng personality ng coordinator o ng couple. You can book a discovery call with your prospective suppliers. Ako kasi mini-meeting ko yan pag nakabook na eh. Oo, wala akong discovery ko. Grabe ka naman. Di pwede Dapat sa yun ang uso. una. Hindi uso sa'yo. Sa sobrang busy ko. Ayun, Hindi pwede. pwedeng discovery call kasi syempre, kung matagal yung planning like 1 year, 2 years, so syempre dapat magkasundo kayo, di ba? So para tingnan mo rin kung yung personality nyo ba tugma or hindi, di ba? Kasi kung hindi mag-work yung relationship nyo as coordinator and client. Kailangan match eh, no? Oo, Kailangan so match ako talaga. muna, we do the discovery call first. Tapos, pag okay, di nag-book sila. So, our first meeting will be doing our mood board. Pag naka-full planning. Yun na yun. Kasi para ma-set natin, ano ba yung gusto nyo mangyari? Siyempre, yung mga couples, hindi nyo naman kilala personally. Yes. So, hindi mo rin naman pwedeng ibigay sa kanila yung wedding na ginawa mo previously. Kasi they have Magkaiba yan. different kinds of personalities. Yep. So, tatanong mo, ano ba yung trip mo? Kasi pwedeng yung trip nitong isa, hindi trip nung sumunod. Actually, Diba? So, kaya, ang approach kasi ng coordinator, very personalized, customized. So, we do the mood board first, and then we discuss the budget. So, at first, para malaman mo na, kung yun bang isa-set mo na gusto mo mangyari sa wedding, pasok ba sa budget na sinet nyo? Para at least, at this early stage, magkaalaman na kulang ba yung budget mo or okay lang or sobra yung budget mo. Para di ba hindi yung parang at the middle of the planning, go lang tayo ng go, tapos pag eto na, wala na palang pera. Ang hirap nun. Ang hirap nun. Yes. Kumbaga, na-place mo na yung mga suppliers mo, ang ganda na ng placing okay lahat, ganyan. Biglang pagdating sa dulo, wala na kasing budget. So kahit sino na lang, i-book na lang natin. Parang ang pangit. So kaya ako, ang first talagang requirement ko, let's meet, let's discuss your mood board, and ano ba yung isa-set yung budget. Kaya dapat yung mga clients, whether it's a wedding, it's a birthday, or any celebrations, you need to be honest with your planner. Ano talaga yung sineset yung budget for the event. Kasi para alam din namin kung sino yung ire-recommend namin, sino yung isa-suggest namin. Kasi ang pagpili din ng suppliers, hindi rin yan basta-basta nilalagay lang yan sa client. Kailangan mag-match din yung personality or ano yung expectation sila for an event. So, paano ba yun? Meron kayong suppliers list na ganyan, tapos papakita mo ano yung To be honest, sa'yo? ako, ito lagi ko sinasabi sa clients ko, I don't typically do a complete suppliers list for your wedding or event. I customized everything. Kaya very personalized. Wow. Kaya in each month, we only do for a limited number of events lang. We cannot do Like 30 lang, no? 30. kahit 30 ganon. 40, Joke lang. 30 lang per Hindi, month. pero na-try na namin yun, December. Parang December, parang Grabe. 28. Ang bigat. After na ayoko na. So, yun. 28. So, ang pahinga mo lang doon, 24, 25. Tsaka 24. Hindi, parang mga ganon. Hindi kasi yung iba, minsan, kiddie party, mga ganon. Okay. Minsan kasi yung ibang clients namin, pag repeat clients, kahit team na lang ni Team ate, na- team oh, ni yes, Axel, yes. okay lang sa kanila. Kasi kilala na naman namin. Minsan ikaw natatanggi. Hindi, Panatag okay na, lang. panatag Kahit team mo na lang, okay lang. Basta kayo. So, yun. Basta ako kasi, kung sino yung una nag-book, doon talaga ako. Kasi syempre nga, you prioritize yung mga nag-book. So anyway, Yan. so I customize each supplier. So, and we have a timeline to do that. Hindi pwedeng yung, kunwari, kakabook mo pa lang, wala ka pang church, wala ka pang reception, book na natin musician or host. Hindi pwede yun. Kailangan, unahin muna natin yung major. Ano ba yung major supplier or Okay. major mo dapat na i-book? So, ang major dapat i-book, syempre una, venue and church. Yep. Kasi, kunwari, nag-book ka na ng photo video ng host, biglang wala ka palang makuwang venue and church na magmamatch dun sa date na binook mo na sila. So, problema yan. So, hahanapan mo pa ng date kung kailan sila available lahat. Paano kung wala? Forfeited na yung bayad mo sa photo video. Yes. So, sayang na agad yung pera mo. So, kaya ang pag-book, may steps. Hindi pwedeng arya ka lang ng arya. So, venue and church. Then, if it's a venue, book a caterer, book the photo and video. Kumbaga, parang sa akin, chronologically, kung sino yung pinaka may malaking budget, down to the minor ones. Yeah. Ganon siya. Ayan. So, Ayan, swerte tayo kasi May kasama flow tayo din, sa no? major supplier. Hindi, actually, ito nga yung question ko, no? Ah. Parang, pwede mo bang,
i-break down yung typical na wedding budget, saan napupunta yung pinakamalaking chunk ng Okay. Actually, alam mo, budget pag may at mga inquiry or discovery call, yan yung laging pinakamahirap na tanong sa akin. For example, Miss Red, ano po ba yung budget namin dapat for the wedding? Lagi ko sinasabi, to be honest, that's very hard to answer. Kasi number one, I need to know first, ano ba gusto niyo mangyari sa wedding? Like, merong nag-inquire minsan, sabi niya, pag nasabi mo sa akin na kasya yung lahat ng gusto ko, kunwari lang sa 1 million, kunin na kitang coordinator. May ganun. May ganun. Sabi Pero ko, posible ba 1 million? hindi, actually pwede. Kaya lang, ang question doon, ano bang gusto mo? Hindi ko pa naman alam gusto niya. Paano yung pala, doon pala sa 1 million, gusto niya, ganito, ganyan. Alam mo yung puro mga high-end, hindi kulang pa yun. Baka stylist mo pa lang, kulang yung 1 million. So, laging ang sinasabi ko, alam mo yan yung pinakamahirap na tanong. Kasi number one, kailangan muna nating umupo and pag-usapan, ano ba gusto nyo mangyari sa wedding? Ano bang expectation nyo sa wedding? Kasi kung, kunwari, for example, gusto niya, budget ko sa ceremony setup, 500,000. Simple lang, gusto ko. Di ba minsan ganun yung mga atake? Parang simple lang, ganyan. Pero nung tinanong ko, patingin niya ako ng picture nung gusto mo, gano'n kasimple. Pagkita ko, fabricated yung aisle, tapos puro imported flowers. It looks simple kasi puti. Yes. Pero, yung, syempre, minsan, kumbaga sa tagal mo na sa industry, alam mo na kung anong venue yun. Alam mo kung hindi talaga normal na may ganun dun sa lugar na yun. Sabi ko, dear, hindi kasi yan simple. Sabi ko, actually, the way I look at it, kilala ko yung gumawa niyan, kulang pa yung 1 million natin para dun sa ceremony setup. Ceremony pa lang. Grabe. Oo, kaya ang hirap kasing magbanggit ng hindi ka sigurado. Yes. Kasi they can use it against you. Na parang, Oo kala nga. ko ba sabi mo, Kasya. kaya to. Kaya Diba, mo. doon maraming nabubudol. Parang, I mean, sorry for the word, pero doon marami yung kunwari, o sige, 1M, kasya na yan. Parang without knowing ano ba talaga yung gusto ng client. 1M, pero gusto ko Metro Photo, Oli Ruiz. Jason Magbanwa, yung diba? video. Aray ko. Mga Gideon Hermosa, ganun. Parang, Yun yung stylist. teka lang po, hindi Ilan ko po pa lang kayo yun? Ilan kamag-anak. pa lang yun? Tapos sa Batanes tayo. Diba? So yun, kumbaga, ang hirap magsalita ng kaya yan, okay yan. Pero without knowing first, ano ba yung gusto nyo? Kasi kaming mga planner, we have to be very careful about it. Kasi ang hirap nung, biglang, kunwari yung wedding na, oo ka ng oo, di ba na, oo, kaya yan. Pagdating ng wedding, Red, kala ko ba sabi mo, ganito, ganyan, pero bakit ganito yung lumabas? Bakit ganyan? Di ba? Para lang mabook mo yung client. Mali yun eh. Yes. Parang sinisira natin yung nila eh, di ba? So kaya ako, pag napag-usapan, ito yung gusto mo, ito yung tentative or parang estimated budget na kailangan mo dyan. Meron na. Oo, Meron kumbaga, kasi sa tagal mo ba naman, Oo, alam mo most na eh, likely, no? alam mo na Tansyado yan na. kung magkano, tansyado mo Malamala na yan. nandyan sa presyo na yan. Yes. Kung, And then, pag sinabi nilang, hindi sorry, hanggang dito lang talaga. Siyempre, there's more to life after the wedding planning or events. Sasabihin ko na lang, wala namang problema yon. Kasi sa dami ng suppliers natin sa industry ngayon, we have a lot of options. Kumbaga, wag ka na lang maghanap ng gusto mo. Yung, kumbaga sa damit ba, branded ba? Oo. Kumbaga, wag ka na maghanap ng ganun. Pero may mga supplier naman na kayang i-deliver yung gusto mo Yes. with our budget. So, yun lang. So, depende sa planner yan. So, they can give you a lot of options. Nung last podcast natin, yung kay Ginger, no? Yes. Yung sinabi nung kliyente na simple, yung explanation niya, mas simple, mas minimalist, mas mahal. Exactly. Oo, kasi may Exactly. kailangan kang mga detail na dapat Saka kailangan class yung mga ibigay mong Yes. gamit Oo. para magmukha siyang Oo. alam mo yung minimalist pero class. Yes. Hindi pwedeng minimalist as mukhang lang, 'di ba? Ayun. Kaya kailangan nagmi-meeting talaga. Yes. Pero may tanong si Besh kanina, ano yung isa-isahin ko kung ano yung pinakamalaking budget? Actually, kahit nga top 3 na lang, no? Top Top three. 3 na yung, Dun talaga yung biggest, napupunta. biggest chunk ng budget dun napupunta. Actually, para sa akin to ha. I always tell my clients, pag nagbabudget kami, kasi minsan, syempre, bibigyan ko sila ng assignment mag-draft ka muna, ano yung priorities nyo sa wedding. So, pag nakita ko na, yung iba, kasi sa totoo, ang tao talaga priorities, iba-iba. Merong iba, photo and video, yung iba, makeup, gown, after party, alak, ganun, catering. Ako talaga number 1 is food Doon na pupunta tayo. and catering. Lagi ko sinasabi,
allocatean nyo na magandang budget ang food. Kasi number one, aside sa inyo, yan ang pinupuntahan ng bisita nyo. Alright, yes. 'Di ba? Kasi to be honest, kahit anong ganda ng damit mo, kahit sinong magaling na photographer yan, sikat, anong ganda ng setup mo, pag nagutom ang guest mo, ang pangit ng wedding. Parang pag tinanong, kamusta yung wedding ni Lo? Nagutom kami. Gutom. Ang gutom kami, Nagutom grabe. ako. Ang tagal magpakain. Wala akong pakialam sa Michael 5 mo nag-out. Gutom ako. Nagutom ako. Oo, kasi 'di ba? Tsaka parang we please our guests din. Syempre, hindi naman sa minsan ang dami mo ng in-effort sa wedding, may mga nasasabi pa yan. At as much as possible, yun yung gusto nating iwasan na may masabi pa sila. So number one, dapat food. Food yan, So, kasama yan. yung dinner, kung sakali, or lunch. Tapos meron yan, syempre, bago mag-reception, cocktails. Ayun. Yan. So, ito yan. So, dun sa food, kasi syempre yung mga guests mo, kung ang wedding mo is 3 o'clock or 2, ang aga nag-prepare niyan eh. Tapos, di ba, may iba pa, ay, hindi tayo kakain ng madami kasi para makakain tayo marami sa handa. Di ba? Which is, di ba, syempre, minsan ka lang pumunta dun sa venue na yon, sa event na yon. Syempre, parang gusto mong i-maximize, i-enjoy. Tapos, biglang pagpakain mo, sit down, pero 3 course. Na parang, alam mo na, Bitin ba yun, 3 course? oh, Ilan dapat? Ilan dapat? Mga Yung eight, medyo ganun. solid. 5. At least 5. Oh, at least 5. Para at Siyempre, may least meron kang gulay. appetizer, soup, main course na first plate, second plate, dessert. Ayun. 'Di ba? Para walang masabi. Syempre bumiyahe pa yung mga ang wedding mo Tagaytay pa tas taga Novaliches yung bisita mo, 'di Oo ba? nga, no? Kasi nagutom na baliches. Pero 'di ba tas ang pinunta niya 3 course, alam mo 'yun. So 'yun, so number 1 effortan nyo talaga ng budget is yung food. Yan. So number 2, eto na. Photo and video. For me, yes. Okay. Kasi lahat yan sa couple Di or ba sa planner? client. Di ba planner? Hindi, nabook na niya ako eh. Oh, yes. Di ba? Siyempre nauna na ako. Okay. Magbubook na kami ng suppliers Okay. So number 2 is the photo and video. You know why? Doon napupunta yung mahal, no? Hindi. Oo, kasi ganito yan. Siyempre, na-please mo na yung guest mo, natuwa sila sa food. Ito naman, for the couple or for the client. Memories. Siyempre, memories. That's important. Kasi lahat yan, lutang sila. Parang di na nila alam kung ano nangyayari, di ba? Yes. Lagi nga, di ba sinasabi nga nila kahit ang daming food, hindi sila nakakain. Kasi talagang yung feeling is di ba? Yes, Parang yes. High lutang high talaga. Parang gusto ko na lang matapos. Parang kinakabahan kami. Ano yan, iba-iba. So, photo and video. Photo and Kasi di video. ba, bongga nga yung pagkain mo. Pangalawa, yung photo video mo, nagtipid ka naman. Pagkita mo ng pictures, putol yung ulo, Ayun lang. putol yung Ayun lang. ano. Yan. Parang 'di ba, parang hindi mo makita yung ganda Yung ng para wedding. sa'yo after the wedding. Oo, yun na yun eh. Yun na lang yung titingnan yung mag-asawa or kung nag-birthday ka man na parang, ay, ganito pala yung nangyari. Hindi ko na alam to. Siyempre, wala naman kayo that time. Pero art yun eh, yung putol ulo. Art yun. Artsy. Kala ko, regal sa akin. Hindi kasi tama naman eh. Yun yung tangible na may iwan Yes. sa couple eh. So, Oo, tsaka kasi lahat yan hindi nila matatandaan. Pag nakita nila yung pictures, ay, ganito pala yung nangyari noon, grabe. Tapos eto pag magaling din yung photographer, videographer, minsan, kahit yung lugar hindi ganun kaganda, or yung setup hindi ganun kabongga, pag magaling yung photo, video, pag sa picture ang ganda. Parang social, no? Oo, parang social. Oo. 'Di ba? So yun. Kaya minsan mina-explain ko rin sa mga clients ko na kunwari, di ba, syempre, ito na yung, kumbaga nakikita nila yung behind the scenes ng mga contract, ng, ito lang pala yun, hindi pala buo ng ceiling ang ginagawa, ng decor. Bakit yung nakita kong picture ganito? Sweet spot lang yan. Kumbaga, hindi yan buo. Kasi pag gusto mo, buong reception mo, pa-ceiling mo, ang daming kakaining pera, no, na parang minsan hindi naman na ganun ka-worth it. Yun na yung big chunk. Big chunk na yun. Yun yung susunod na big chunk. Yun. Stylist, kung gusto talaga nila yung very, talaga yung setup. Pero sabi ko nga, Pero ngayon ba, tanong ko lang, meron pa bang wedding ngayon na hindi nag-stylist? oo naman. Meron pa Meron din. pa rin. May Okay. mga tao pa rin na, or may mga clients pa rin na hindi sila into that thing. Oh. Kasi iba-iba sila ng priorities. Tsaka yung iba naman, pwedeng sawa na sila sa ganong setup. Parang masyado nang naging common na sa kanila. Parang mas gusto na lang nila minimalist. Di ba yung iba nga, intimate, elopement, ganun. Yan. Iba pa rin Lalo talaga. nung pandemic, no? Parang Oo. nag-iba-iba. Nakita mo yung
parang iba-iba ng wedding. Hindi Correct. na siya iisang, ano lang, Oo. parang blueprint. Oo. Kumbaga nagkaroon ng iba-ibang mukha yung wedding, yes. di ba? Yan. Matuloy lang. Ayun. Ah, Teka, ano yung Sige. pang third? Hindi, actually yung pang third, Okay, pang third ano na. na, depende na sa priorities ng clients. Minsan, gown, Mm. stylist, after party food, ganyan. Kasi minsan yung gown mo, kapresyo na nung styling. Oo, umaabot ng 500,000, million, ganun. Ayan. Yung Joanne Quezon kasi yung makeup, mahal din. Depende sa balita ko, Oo, mahal na. Mahal, oh, mahal. Grabe, ang hirap i-book. Fully book, ang hirap i-book. Ang hirap i-book nun. Oo. Buti pala nakasama tayo sa top 2. Oo. Medyo ano pa rin tayo sa kanila. Ay, nasino kayo. Pwede pa rin. Oo, pwede pa rin. Di ba, putya, pangalawa kami sa pinakamahal, sabi ni Miss Red. Hindi naman pinakamahal. Uy, wala akong sinabing pinakamahal ah. Kumbaga, kayo yung number 2 na priority sa budget. Oo, yun. Ay, binabudgetan pa rin, di ba? Budgetan pa Hindi rin. kasi ako, parang may mga bride ako na mas priority nila talaga, makeup and gown talaga. Yan. Ayun nga, depende nga sa priorities. Kumbaga, overall, kung sa kanilang dalawa, that's food, photo, video. Tapos kay bride, syempre yung gusto niyang gown, gusto niyang makeup. Kay groom naman, after party, ganun. Sabi sa akin nung bride, kayo nga parang ano last ko na kayong binook, kaya last week lang ako nagpabook sa inyo kasi parang ayoko talaga ng Pero video. na-experience ko na nabubok si Joanne Quezon bago sa akin. Hindi, joke lang. Ayan. Hindi kasi dream naman kasi talaga yan. Dream ng bride yan na gusto ko pag rumampa ako sa bride or pag nakita ko ng mga guests ko, True. ito na yung pinakamagandang ako. Kaya ako lagi ko sinasabi yung clients ko, syempre di ba nag-set kayo ng budget? Lagi ko sinasabi, initially, eto talaga yung budget natin, eto yung mood board. Pero more or less, 70 to 80%, eto yung natutuloy lang ha. Yes. Pag tinanong nila, ano po yung 20 or 30%? Kasi nagbabago yung priorities nyo. Kasi minsan as we plan like a year or more than a year, biglang, sige Miss Red, yung budget namin dito, taasan natin. Sige Miss Red, eto, kasi ito na eh. Yes. Pinasok mo na yan eh. Oh, Parang, nandyan eh. andyan eh, di ba? Parang magtitipid ka pa ba? Ang ganda na ng line-up mo, tas ang ganda na ng, kumbaga, ng the way we envision your wedding, di ba? Oo. Parang, tas biglang magtitipid ka na sa dulo. Yes. Tsaka, ako kasi, lagi ko sinasabi sa kanila, kung ano yung gusto nyo sa wedding nyo, gawin nyo. Kasi, kailan mo pa yung gagawin? Papakasal ka ulit? 25 years. Gagastos ka ulit? Ng After ganon? 25 years, pero iba na rin talaga yung ano mo nun. Hindi Oo, na iba ganun, hindi na ganun Oo, iba na rin kabongga yun. oo. Oo. Kaya ako lagi ko sinasabi, kung ano yung gusto nyong gawin sa wedding nyo, gawin nyo. Kasi, Yes. ano yan eh, parang pag hindi mo ginawa o pag natapos yung wedding, sana pala ginawa ko. Regrets. No? Ay, O ano, ulitin natin. Halika, gastos ka ulit ng ganun. Pwede Hindi, naman. hindi mo pa kasi inano. Oo, kung- Kaya usually yung mga clients ko, pag may sinabi sila, sabihin ko, kung may budget pa kayo, di go nyo na. Pero to, tanong ko lang meron ka bang mga unli budget talaga na couple? Meron. Ay. Oh, yeah. Di ba? Parang book mo lahat yung the best of the best. Pero pag ganun, Miss Red, ano ba siya? Mas mahirap dahil kumbaga yung expectation mas Oo. mataas? O parang gusto ko to, Hanli. Actually, lahat naman ng clients gusto ko. Kumbaga kasi, kung kunwari, walang ganong kalaking budget, okay din kasi na-challenge ako eh. Kailangan bigyan ko siya ng magandang event with that kind of budget. Oo. And then, pressure din yun pag malaki yung budget. Kasi syempre, ang expectation niya, laki ng binayaran ko tapos ganito yung event ko. Eh, lagi may tanong, ito na yun? Oo, ito na yun. Parang, hindi naman sila hard to please, pero parang, di ba, gusto ko ma-please pa rin sila kahit gano'n na yung expectations nila. Yes, ganda. So yun, parehong mahirap. Pero hindi naman mahirap per se, pero kaya yan. Pero kasi Diba? experience Siyempre na naman, yun. Miss Red Pasok yun na eh. yun. Kaya yan, pareho. 20 years. 20 years. Hindi, di ba? Parang kaya naman pareho yan. Tsaka ano naman, lagi ko naman sinasabi sa kanila. Kasi minsan now-off sila. Parang pag nag-inquire, nahihiya po kami kasi mag-inquire. Kasi pag nakita ko po yung Instagram nyo, ang bubongga po ng events nyo. Yes. Lagi ko sinasabi, alam nyo, hindi yan sa mahal or ganun kabongga na event. It's how you plan the wedding. Kasi ang mga wedding planner, parang arkitekto yan eh. It's how you, parang paano mo pinlano yung pagbuo ng bahay. So kahit anong bagyo dumating dyan, anong delubyo yan, pag matibay yung pagkakapundasyon mo, Nandyan yun. maganda yung kasal mo. Oo Diba? nga, no? Oo. Yun eh. Oo. Planners are architects of Yes, events. Diba? nice, nice, Sar, nice. sabi May ko lang pang yun reels na. May pang reels na tayo. Real number one. Ayun, diba? Kasi yun nga. So, sabi ko, minsan yung mga events na yan nakikita mo, hindi ganun kalaki budget niyan. Pero, since nakikinig kasi yung client sa akin, sa mga, kumbaga, anong gusto mo? Sige, ito yung mga okay, ganyan.
maganda yung kinakalabasan ng event. Nice. Ganda. Pero teka lang, yung studio audience natin, mukhang tahimik na. Andiyan pa rin sila. Ang dami! Iba yung support talaga. Iba. Isa-isayin mo naman, Lo. Dami. Mamaya. Pero Ginawang events place no, yung venue. grabe. Balik tayo sa question. Saya eh. May mga nalalaglag na telepono. Sabi namin maging maingay eh. May mga kumakaway sa naman. Kumakaway. Pero yun, sorry, going back tayo. Medyo pa rin, siguro budget-related question pa rin. Ano yung pinaka-common na sa tingin mo parang budget killer na hindi in-expect ng couples? Okay. Budget killer, ang laging issue ng lahat, crew meals. Actually, nakapag-usapan niya. Number 2 for me, ako kasi parang syempre yung iba pag last stretch na, magsasuggest kami, dapat yung cocktails natin na kahit papano marami pa din. Kasi para hindi para we keep the company of our guest. Hindi sila mainip habang nagpipictorial kayo. Let's put more cocktail food. We put lounges para dun sa matatanda. Siyempre mabigat din yun, di ba? May presyo din eh. So yun yung minsan umaano din ng budget. Kumbaga hindi nila lalaanan ng budget. Parang pag sabi natin, syempre yung mga couples naman, first time nila eh. Oo, Hindi nila lahat naman yung first ina-expect time. talaga Oo. yung mga Oo. ganun na, ganun pala yun. Oo, lalo na yung crew meals. Malaking bagay yun. Pero Paano ba yung crew meal na yan? Kasi parang dun sa isang convention na pag-anuhan ko, medyo naging issue rin yung crew meal na yan eh. Pero alam mo, pag-usapan sa totoo lang, walang halong eme. Thankful lang din ako yung mga clients ko, hindi sila ma-issue sa crew meals. Kasi in the first place, when they signed the contract with the supplier, it's already indicated. Tsaka pag nag-budget din kami, binibigyan ko talaga sila ng idea na more or less ito yung pwede natin magastos sa crew meals. And then we give them options na lang for the crew meals kung saan sila mas makakatipid. Ayan. Tito Alex. Ayan. O, diba? Oo. Hello. Hello po, magandang gabi. Joke din sa atin. May background. Loko ka, Michelle. May background tayo. Dito na lang. Kaway. Sorry. Oo, sorry. Live po kami, live. Yan. Ang dami nangyayari. Ang dami nangyayari. Pinapawisan ako eh. Papalitan na ako. Teka lang. Ay, Pwede okay papalitan lang. ako dito. Mag-explain lang daw siya. Hindi, joke. Yung sa crew meal, no? Oh. Gaano ba kalaki yung basic, no, na nagagastos ng isang client or ng couple dyan sa crew meal na yan? Kasi ganito yan. Ang crew meal kasi, depende yan sa contract ng supplier. May mga supplier kasi na may specific amount for a crew meal. Merong 300, 350, 500. Pero, ano yan? Ba't mga sinausaw dyan? Nakakabuwis. Nag-commercial tayo. May commercial. Sinausaw po yung kikiam sa Manila. Sa Manila Crab? Sobrang sarap ng Manila crab. Try nyo rin po. Try nyo po yan. Hindi kasi parang Nakatingin ako sa iyo eh. para sabay na raw pulutan Sinadya tsaka mo ba alak. yun? Oo. O, tinry mo. Nakatingin ako sa kanya. Okay naman. Nakatingin ako sa kanya dito pala ako Sorry. Balik tayo sa akin. Kikiam, sinausaw. Utangin yung crew meal, tigilan na natin yan. Kanina pa yung pinag-usapan Oo, natin. na nga natin Huwag pag-usapan natin yung pag-usapan crew yan. meal. Pero Daming hindi, ano. ang ginagawa ko kasi, para syempre makatulong din sa clients. So, pag yung venue allowed magpasok ng crew meal, tinutulungan namin sila na sige, kami na lang order ng crew meal. Para mas mura compared na you give them the meal allowance. Oh, yes. Kasi pag meal allowance, yun nga, 350, 500. At least pag crew meal, more or less, 250, 300, busog na. Diba? So at least... Pero depende pa rin yan eh. Kung pwedeng magpasok ng pagkain sa hotel. depende pa rin. Depende nga sa venue kung allowed. kung Kasi allowed, may no? mga hotels na not allowed, which is, pag naghahanap pa lang kami ng prep ng client, ina-advise ko na sila, yung hotel na yan, not allowed ang crew meals dyan na. Okay. So heads up, magpo-provide tayo meal allowance based on the supplier's contract. So So, at least, nakakonsider. alam na nila, Yes. 'di ba? Para pag dumating na yung computation,
Gulatan. Ayan. Wala nang gulatan. So, Tapos ganun siya. pag cash allowance naman kasi normally 400, 500 pesos, 350. Kasi nga naman, pagka mag-order ka sa app, medyo iba na rin yung presyo. Hindi, tsaka ang hassle nun sa team. Yes. Like, kunwari, photo, video, ang prep mo, tas anong part pa kayo kakain, di ba? Yeah. Mahirap din talaga, to be fair. Pero sa amin, parang okay lang naman din sa amin ang food allowance, Oo. ay, yung cash meal, di ba? Pero yun nga, mas Kami komportable. okay din sa amin food allowance. Pag di masarap yung crew meal sa venue. Di ba? Your choice na lang. Your choice na lang. Aray ko. So pag hindi masarap, ay okay lang po, meal allowance na lang po kami. Para pwede kang Oo, mag-choose. diba? Di ba? Bili na lang po kami. Sa experience mo, bakit ang nag-overspend yung mga couple? Ano yung mga, although naano mo na kanina, pero yun nga, kung ako halimbawa ako gusto ko stylist, gusto ko ganyan. So ang budget ko ganito lang. So mag-over ako. Alam mo, okay lang naman mag-overspend sila basta may Yes. budget eh. Oo. Kasi, ako kasi nga, for example, may naset na tayong budget. Pag may gusto pa sila, kasi minsan, kunwari, as we plan, eto yung sineset natin. Pero syempre, minsan, ang tagal pa ng event, di ba? Ang dami nila nakikita. Mhm. So, pag marami sila nakikita, ay gusto ko niyan. Dagdag Nauso yung dagdag. gantong cake, ay gusto ko rin yan. Nauso yung ganito, ay gusto ko niyan. Doon, dumarating ulit yung additional sa budget nyo. Budget nyo. Pero expensive. pag ikaw, nakaset ka na ito lang talaga yung gusto mo, more or less, yun naman lang din talaga yung gagastosin mo. Sa 100 mo na kliyente, ilan yung nag-over budget? More or less, madami. Madami pa rin. Kasi parang ang 50%, alam mo kung 70%? bakit? Ang point kasi nila, more or less 60. 60. Ang point kasi nila, okay lang yan, Red, nandito na tayo. Tsaka para mas maganda kalabasan ng event natin. Yes. Kasi Meron ano di ba? meron ba may budget ako ganito pero hindi na-reach yung budget na yun, mas nakatipid? Meron din. Meron din. Oh. Actually, yun nga, kasi very transparent naman ako sa clients ko. Pag tinatanong, kasi whenever we book suppliers, sabi ko nga, hindi ako gumagawa ng listahan lang na, ito, tingnan mo na, bahala ka ng tsumek kung anong gusto mong supplier yan. Lagi ko sinasabi, for example, photo, video, ano bang peg mo? Anong gusto mong atake ng photo and video? Miss Red, ganito gusto ko. Sige, anong budget mo? Ganito lang po. So, doon ako hanap. Kaya di ba pag nag-inquire ako sa inyo, Yes. kasi pag ganun yung mga atake na gusto nila, yun yung isa-send ko. Pero in the end, client pa rin naman yung namimili kung sino yung gusto nila. Yes. Siyempre, di naman ako yung kakasal, no? So, sila yung mamimili. Ang role ko lang, i-connect sila sa mga suppliers na trustworthy, na okay, na alam ko hindi ako mapapahiya. So, ngayon, di yun. Di pag na-book na, Yun na yun. Ang Yun na galing yun. nga, no? Tama, connected yung sinabi mo kanina na customize yung wedding nila. No? Ganun. Pero, Miss Red, napag-usapan na yung mga over budget, ganyan. Pwede bang pwede ka bang mag-share sa amin ng experience mo na nag-over budget, na situation na nag-over budget, and ano yung kinatback? Kung magkano yung tinanggal? May ganun ba? May ganun ba? Na parang, mag-over na tayo dito, o cut down tayo sa ganito. Oo, yung iba, ang nag-compromise. ginagawa, for example, ay, Miss Red, medyo, kunwari, ganito, nag-set na kami ng budget. Ito na rin yung mga gusto namin i-book. Biglang at the middle of the planning, Miss Red, medyo nagka-problem kami sa finances. Yung in-expect naming pera, hindi darating, ganyan. Naintindihan ko naman. Kasi at first stage ng planning namin, lagi ko sinasabi sa kanila, huwag kayong mahiya sa akin Sabi ko, hindi na ako iba sa inyo. So pag may problema, even sa pera, even magkaaway kayo magjowa, sabihan Bibigyan nyo mo? lang ako. Hindi naman, hindi ko mabibigyan ng pera. Abonado. Pautangin lang, de joke lang. So kumbaga, sinasabi ko sa kanila, be very honest to me na ano yung problema, ano yung ganyan, para masolusyonan natin. So for example, Miss Red, medyo yung ina-expect naming budget hindi dumating. Ano ba yung pwede nating i-adjust? So number 1, kunwari food sa cocktails. Imbis sa sobrang dami ng ganito, we cut down. Tapos para hindi magutom yung guest, so medyo shorten na lang natin yung post-nap nyo ha. Kasi konti lang yung pagkain natin. Tapos kausapin natin yung caterer. If we can ask them pagpasok ng guest, if they can serve already the appetizer and the soup. Para kumbaga, hindi ba kumbaga yung Hindi gutom mabitin. nila, Oo. hindi yung parang, ano ba yan, tagal naman magpakain, tagal naman. So, Totoo. kumbaga, as a planner, kailangan mong hanapan ng
paraan. Tsaka ikaw yun eh, walang ibang gagawa nun. Ayun nga. Diba? Hindi ba kay nanay niya? Joke lang. Tsaka Kumbaga, yun nga hindi mo eh. nahayaan na Oo, yung syempre. relatives nila yung, uy, paserve mo na yung... Tsaka, syempre, ikaw yung nakaharap sa mga bisita. Ikaw yung parang aanuhin nila na, ang tagal niya naman magpapakain, tagal naman magpapasok. Di ba? Parang kami mga planner lagi yung ano eh. Taga-salong. Parang, alam mo na, Actually. kami yun eh, di ba? Parang minsan kahit di mo kasalanan mo eh. Okay po, sige po, alam mo Pati yun. mga supplier, kayo din eh. Oo, di ba? So, Hawak ganun nyo yun. rin yan eh. Oo. So, hanapan mo sila ng Option. option. Ang galing lang din. At Ayun, least, pwede pala yun, magka-cut down ka dun sa cocktail, no? Oo, pero igsian mo yung pag-iintay nila. Kung 2 hours yung cocktail na nakaset, gawin mo mga 30-45 minutes. Oo, ganun so, lang. kukunti yung food na isa-serve. Yes. Kung sino lang yung, di ba yung pag-cocktail naman, hindi naman agad dumarating yung Yes, iba. So, kung sino yung dumating na agad, Yun na lang yung ano. Yes. Tapos, pagpasok sa reception, pa-serve na natin yung kung ano man yung ano nyo, Oo. appetizer or soup, correct. di ba? Para hindi sila magutom. Oo, ba? kasi- Alam mo naman ng tao pag gutom. Kasi pagpasok sa reception, hindi naman kagad kakain yung tao. Exactly. Di ba? Meron pa yung program. Siyempre magre-retouch pa sila, di ba? Yes. Yung first program, nandyan muna yan bago kayo kumain. Oo. So, minsan after pa ng opening prayer, tsaka pa magkakain. Oo. Eh, wala, mga halimaw na yung mga bisita, gutom na sila. Babalik tayo dun. Oo, si Mangot na yan. Babalik tayo sa sinabi kanina ni Red na ano yung memories mo ron sa wedding ni ganito. Ay, nagutom ako. Oo, Di ba? yun yun. Nabaliwala na lahat yung effort Correct. ng ginawa. Tsaka in fairness dahil nga nakikinig din talaga yung mga clients ko. Tsaka yun nga, mindsetting, inaayos na namin yung budget nila ahead of time. Ang usual feedback after the event, Miss Red, sobrang tuwan-tuwa yung guest, busog po sila, wala nagutom, ang ganda po ng feedback. Kasi yun talaga yun yung pagkain eh. Di ba? Oo. Tsaka bigyan mo sila, especially pag medyo matagal yung cocktail hour, allocatean nyo ng budget for lounge chairs. Lounge chairs. Pero kung walang budget, pwede natin kausapin yung caterer or venue or baka pwede naman tayo magpalabas ng 20 na upuan para sa matatanda. Pwede naman yun. So Oo, lahat naman no? pwedeng gawa ng paraan. Oo. Kasi yun, importante rin kasi unang-unang mga naiinip sa wedding, sa experience natin is yung mga elder, no? Oo. Yan, yung mga lola, yung mga tita. Tapos gusto mo may ballroom shot ka, empty ball, walang, alam mo na, Paghihintay ulit. paghihintay ulit. ganun. Yes. Kasi hindi sila makapasok kasi may empty ballroom, no? I think yung pinaka, parang sinasabi ko nga lagi sa clients ko, yung coordinator mo, kung sa basketball reference, yan yung point guard mo eh. Kasi may foresight yan ng mga pwedeng mangyari. Kagaya nun, yun pa lang, yung sa cocktail pa lang. Di ba? Interrelated pala yun pag inisip mo na, wala na masyadong pagkain. Kailangan ganito lang yung time Pasok natin. na. Oo, kailangan mabilis lang yung timeline. Ayun. For example, cocktail area, maliit lang. 200 guest ka. O paano maghihintay yung bisita mo? Saan sila? O di ang gagawin namin, yung matatanda, papapasokin namin. Pero sa likod. O dito lang po muna kayo, magpipicture lang po muna yung couple para hindi po muna kayo mapagod na katayo sa labas. O di wala nagalit. Yes. Diba? Tama. Ganun lang yun. Kumbaga, as a coordinator, ikaw yung hahanap ng solusyon dun sa pwedeng maging problema. Hindi yung, eto na yung problema, tsaka ka lang mag-isip. Dapat, you need to Ready ka anticipate na, everything. Yes. yes. Miss Red, kung ikaw... Daming tanong, sorry. Go lang! Pero na-inform tayo. Bring it on! Pero meron na ipasala. Pero para sa ikaw, san sa tingin mo dapat mag-splurge ng budget at san dapat magtipid para hindi ma-compromise yung whole wedding? May ganun Actually, ba? yung sa splurge, hindi talaga splurge eh. More on allocate an ample budget. Kasi pag splurge, di ba pagkain splurge, parang ang dami-daming pagkain. Sobra-sobra. Sobra-sobra. Parang, kasi minsan, as a planner, you also need to, to plan the food, plan the cocktails. Parang, kunwari, ito yung mga food mo ng cocktails, ito yung food mo ng dinner. Teka lang, baka hindi na makakain din tong bisita mo pag sobrang ganto na yung pagkain mo ng cocktails. So, kung may extra budget sila, dali naman natin dito sa souvenir. Wala ka pang souvenir. So, gano'n, na parang, girl, teka lang, ang dami mo ng pagkain sa cocktails. May ganito ka na, tapos sa dinner mo, may ganito pa. Baka hindi na nila makain yan. So, siguro, kung may extra budget ka pa, activity sa cocktails, or souvenirs for the guest, Oo. or gusto mo, pwede natin idagdag as prizes. Pwede, no? Para kumbaga, para rin sa guest mo. Yes. Or for after party, gusto mo, ganito na lang. Since ang dami mong budget for cocktails,
Yung iba gawin natin after party food. Mm. 'Di ba? Kasi ay Miss Red, mga barkada ko manginginom, ganun. O di sige after party food. May comfort food. May comfort food. Galing, to do. no? Kumbaga kailangan talaga yung planner, marami kang options sa client. Hindi pwedeng lang. Yun lang. Yun Hindi lang. pwedeng yun lang. No? At saka ang galing lang din, no, nung pagbabalance, no? Tama Tama. nga naman, no? Paano pag sumobra ka na dito sa cocktail? Oo, hindi pwede kasi Busog na sa sayang. dinner. So, Oo. parang mas marami pang masasayang. Oo. Di ba? Galing. Galing nun. Tama Saka yun. yung ganun kasi sa may experience pumapasok yung mga ganong salita eh. Kasi yung mga bago, so yun natin, pag bago ka, Ito na naman sa mga pwedeng bago. meron kang May problema ka input na naman sa maganda mga... rin. Pero sabihin natin, sa experience lang. Hindi, I mean, Pero syempre, alam mo, hindi naman sa pag-aano. Syempre, bago ko rin naman natutunan lahat ng yan, may mga pinagdaanan din kaming parang, kumbaga, you learn from your experiences. Yeah. Oo. Or should I say mistakes? Kasi, for example, hindi naman mistakes kasi parang, ay, ito pala dapat sa susunod ganito. Alam mo yun, para sa susunod mong client, you always do better. Parang, lagi mong ini-improve, di ba? From your previous experience. Ayun. Grabe no, naisip ko lang kasi kung magpapakasal ako, gusto ko lang all out, bigay ko lahat yan. kailan ba? Malapit na. Ilang years na ba? Malapit na. Kung papayag si Welen ulit. Oo. Wala eh. Oo. Kung nakikinig ka, okay na yun. Hindi, joke lang. Hindi yun, kung ikakasal ako, no, kung may ikakasal na nanonood, may kita mo yung kahalagahan ng coordinator na hindi mo masasayang yung pera mo kasi merong professional na nagga-guide sa'yo. Kasi minsan, okay lang, sige, kung magkano yung ganito. Actually, kami mga lalaki, kung magkano yung babayaran, game. Wala na akong problema dyan. Wala na akong pakialam. Basta magbabayad ako. Pero at least, yung coordinator mo, binabalance ka naman. Di ba? O, after party gusto mo, yung matitipid mo rito, doon natin dalhin. Di ba? Hindi yung bongga rito, tapos bongga sa lahat. Ang dami masasayang. Di ba? Nice. Gastos na lang. Kailangan Gastos na lang balance. gastos. Only Kailangan balance. Kailangan Oo. balance. Pwedeng gumastos, pero balance eh. Yes, yun yung trabaho ng coordinator. Which is, pero tanong ko lang ito. Eto bang mga gantong sitwasyon, kailangan ba nito for full planning or on the day? Okay. To be honest, kaya mas mahal kasi ang bayad sa coordinator for full planning, yung oras na ginugugol namin sa planning ng event nyo. Okay. So, ganun kasi yon. And syempre, as soon as you book, magkausap na kayo, syempre, dun yung napag-uusapan niya, mga suggestions, more or less, dun siya sa full planning bumabagsak. Okay. Pero, for those clients na who booked our on-the-day coordination naman, syempre, once they turned over na yung details ng wedding nila, pag tinignan na namin yung mga nabook nila, dear, medyo kulang pa tayo ng ganito. You can suggest. Okay. Kumbaga, wala namang masama eh. Mag-suggest ka lang. Di kung kaya naman ang budget nila, why not? Pag hindi, give them option. Eh kung hindi talaga, Sa inyo ba? wala na, di ba? Kumbaga, bigay ka na lang ng ibang pwede nating gawin. Yes. Sa inyo ba, kailan pumapasok yung on-the-day planning or on-the-day coordination and yung full planning? Okay. Kami kasi ang planners iba-iba. So, hindi to general Kami sa team, as soon as you book, kahit 2 years pa yung wedding mo or next year, 1 year, we can start the work. We can start the planning already. Pero pag on-the-day coordination, the turnover to us is 2 months before the wedding. So technically, you will be the one to book all your suppliers. Okay. Pero I keep on telling my clients na, sige, since nakabook ka naman na sa amin, don't worry. If may questions ka sa suppliers, feel free to message us. We can give you our recommendations. And then, ikaw na lang yung mag-inquire. Kasi doon, kaya nagmamahalang full kasi kami yung gumagawa nun eh. Yes. Inquire, follow up, connect, ganyan. Oo. So ito, pwede namang, di kayo na lang magtanong. Sabihin mo na lang, coordinator mo ko, di ba? Oo. Para kahit papano alam nila na, na nirecommend ko kayo sa kanila, ganyan. Tama. So, ganun siya. Question lang doon, regarding dun sa... Teka lang, i-open muna natin yung Q&A habang Sige. yung last question mo. Guys, i-open natin yung Q&A kung may bride dito or future bride no, na nanonood. Andito na yung Andito coordinator. na coordinator. Baka pwede, lista mo dyan yung mga supplier mo. Okay ba itong lahat? Sasagutin namin yan. I-rate na, no? I-rate natin Ayan, yan. sige. Oh. Open na yung Q&A. Open guys, na no? natin yung Q&A. May question lang ako kasi nabanggit mo no, yung pag-recommend ng Somehow ba nakakatulong yung like let's say sinabi ni client sa kunwari sa isang suppliers, kunwari sa makeup artist, ni-recommend ako ni Miss Red sa'yo. Somehow ba nakakatulong ba yun like parang alam mo yun? Oo naman. Like especially sa cost, ganyan, Kasi nagbibigay ganito ba yan. ng Yung,
Ang hirap kasi sabihin. Kung lang naman. God. Kung lang Okay. naman. Pare, Ito live sa akin tayo, lang to ha. Sa akin lang to. Ah, To be honest kasi we don't ask for any commission. Kanya-kanya naman ng ano yan ng galawan yan sa industry. So kami kasi, like, kunwari, di ba, tayo, pag nagre-recommend ako sa'yo, oy, Yes, besh, yes. ito client ko. Sige, Miss Red, bigyan mo ng discount. Kasi di naman ako nangihingi ng komisyon eh. Yes. So, I might as well give that to my client. Yes. Kasi binayaran ka na nila. yes. So, yun yung sa akin. Sa akin lang yun ayan na naman kayo. may mga That's for bali-bali. me. Ayan. Pero kayo, bahala na po kayo dyan. Basta sa amin po kasi ganon. So kaya lagi ko sinasabi, sabihin mo bride mo ko, ay bride kita para para malay mo. Hindi ko naman sinasabing laging may discount kasi Yes. hindi naman lahat din ng supplier nagbibigay. Yes. So, kumbaga parang sinasabi ko, sabihin mo bride kita, malay mo may pa-discount, 'di ba? Kumbaga wala naman masama magtanong ngayon. Especially kung ni-recommend eh. Oo, Yeah. 'di ba? Oo. Tsaka totoo yan pag kuwari nakita mo, nirecommend ka ng gantong coordinator. Tapos kilala mo yung coordinator and you know how they work. Para naiisip mo na agad yung wedding. Chill Ganda nitong niyan. wedding. At saka to. kung gusto mo ka-work eh, di ba? Oo. Why not eh, di ba? Actually, yun yung sinasabi ng iba. Miss Red, di naman kasi sumasakit yung ulo namin sa inyo, kaya okay lang kami magbigay ng Oo, discount. diba? Parang ganun. Ganda. So, yun. Yun lang, Kaya, natanong ko lang. especially for full planning, lagi ko sinasabi sa kanila, idaan nyo sa akin yung gusto nyong ipatanong, inquiry, para kumbaga, kahit paano makahingi tayo ba ng discount. Yes. And iba daw kasi pag ako nagtanong, ang bilis daw mag-reply ng suppliers. Actually. So, yun. Ayan. As a coordinator, how do you handle guests na not invited pero dumating pa rin sa venue? Nako. Grabe, ang hirap nun Wala sa guest list. Hindi mahirap yun. Mm. Tawagin mo yung nanay o tatay nung kinasal. Ito po ba, bisita nyo talaga to? Kasi to be honest yung guest list na yan, lalo na sa atin dito sa Pilipinas, hindi talaga sila masyado nagko-comply sa RSVP. So for example, kunwari, ninang or ninong, sometimes akala nila entitled sila to +1 or or kung sino man yun. Minsan pag dumating, ninong ako, ganyan. Hindi naman automatic may +1 kay unless nilagay sa invitation, 2 ka, 3 ka, 'di ba? Yes. So, ang technique lang diyan, kasi hindi naman sa pag-ano, alam mo, pauwiin mo yung tao na, ay, wala kayo sa guest list. O, tas nakabihis na, Nakabihis na. Kasi unless binilin talaga yan ng couple. Couple. Pag wala po sa guest list, wala talaga. Oh. Pero sa totoo lang, wala naman nangyaring gano'n na wala sa guest list, hindi talaga Hindi pinapunta. Kasi meron namang nasa guest list pero hindi dumadating. Tapos, ang nangyayari kasi, number 1, nakalimutan. Ay, shucks, nakalimutan kong sabihin. Or kunwari, dahil busy na yung couple, nag-confirm pala, hindi nila na-note. Number 2, inibita pala ng nanay o tatay. Number 3, kasama pala ng ninong-ninang. Parang, hindi naman yata tama na, di ba, syempre, kesa mapag-anuhan tayo ng ninong-ninang. So, ang ginagawa namin, to confirm, kinakausap namin yung couple, yung ninong na ganito mo, may kasama, yung ninang mo ganyan. Or minsan sa parents, na eto po, may kasamang ganyan. Ay, kasi biglang umuwi ganyan. Iupo mo na lang sa hindi naman makakarating si ganyan. So, gano'n na lang. Usually naman sa event may, fallout sa guest Oo, may buffer So, doon mo na. na lang siya ilalagay. Tsaka kahit naman sa catering or sa May buffer naman, yan. oo. oo. Pero Normal- yun lang, hindi lang basta-basta na, sige na, pasok mo na yan without, parang confirming. You have to check first Yes. kung okay ba sa kanila o hindi. So 100 guests, mayroon bang nagsakto sa 100 or lumagpas talaga? Actually, laging, Lagpas. fall out. Oh. Laging may, 98, 95, ganun. Oh. Sobrang, Grabe. kumbaga, sa dami ng weddings na na-handle namin, parang bihira yung 100% attendance. Attendance. Plus minus talaga. Minsan kaya lang nagiging break-even ba, kumbaga, na parang naging 98/100. Kasi merong biglang pumunta na wala naman sa list Sa na list, kasama oo. nung ganito. Kumbaga sila yung nag-fill in Oo. nung mga hindi umattend. So yun. Teka, may tanong din ako ito. Sa mga supplier na kumukuha sa mga food cart, Mm. anong mo ron? Sa totoo lang, Oo. Sa amin kasi ito, sa amin bawal. Yun Sinasabihan ko yung boys na to be bawal. honest, kasi ayoko lang din minsan maka-offend ng supplier. Pero dapat kasi, as wedding supplier, hayaan muna natin yung mga bisitang mauna.
Right. Kasi ang mga couples naman like kami, sinasabi rin naman ng couple, Miss Red, pag may natira po, okay lang sa supplier. Pero wag naman tayong mauna. In the first place, we are there to work. And the food carts are intended for the guest. Yes. Minsan parang ang ano lang, parang be professional. Yes. Ang hirap naman kasi nung, syempre tao lang din naman tayo, nakikita mo kumukuha. Uy, wag naman kayong kumuha. Pero somehow, sinasabihan namin yung pinaka-head. Yes. Minsan kasi hindi alam nung head, Oo, di ba? oo. Pero kami naman, pag open na yung cocktail, kunwari, nakakuha na lahat, ang dami pa natira. And minsan din naman, may mga clients na, hindi, Miss Red, sobrahan nyo po para pati yung mga suppliers makakuha. Oo, may Sinasabihan naman namin, uy, kuha kayo doon. Ano, or minsan, kunwari hindi naman sinabi ng client na bigyan yung supplier, tapos ang daming natira kasi ang daming food. Tinatanong namin, kunwari, dear, ang dami pa natira sa cocktail, ano gusto nyo i-take out? Or gusto nyo ba pwedeng pakain sa supplier? Kasi minsan kasi ang food hindi pwede nang i-take out if it's a hotel or something. May waiver. Or minsan hindi na rin in good quality yung food pag tinake out mo kasi anong oras pa yon. Sinasuggest ko na gusto mo ba pakain na lang natin kesa masayang lang. Pag sinabi niyang okay, go. Pag iuwi nila, papauwi ko talaga. So, ang pinaka the best dyan, mag-intay yung mga supplier na alokin, no? Alokin ng couple or alokin nung coordinator. Correct. Kasi sila yung nakipag-communicate, And no? to be honest din, kunwari sa aming mga planners, kasi 'di ba yung mga suppliers, kumbaga medyo close na rin namin, kami nag-book sa kanila. Like for example, pag ito sila party team, sila ISOS nakaka-work namin or yung mga ibang mga food carts, automatic kasi may ano sila extra allocated for suppliers. Yes. Na hindi naman yun naka-charge sa client. Kunwari, minsan nahiya pa nga kami, may food para sa inyo. Ay, mamaya na, may kita ng client. Hindi, po yan, pasobra po talaga yan para sa inyo. Ayun. So yun, may ganon, may ganon. no? Wag Kumbaga, yung, pero wag lang natin pangunahan. So, Tsaka, kaya dapat yung mga, kumbaga, yung mga may-ari ng mga companies, we need to educate all our teams, all our staff na Yes. kasi medyo pangit tingnan. Yes, Kaya minsan pumapangit din yung 'di ba image ng mga supplier na ayoko man sabihin pero parang 'di ba dapat kusang na natin 'yun. Oo. Tsaka meron naman tayong crew meal. Exactly. Diba? May crew meal naman. Crew meal eh. naman tayo. Oo. So, ayun nga. So, sa amin yun, ganun. Sinasabihan ko yung mga tao ko na That's that's hindi the right thing. hindi sa minamalit mo kasi Oo. pero kasi yung couple binayaran yon for the guest naman talaga. Yeah. Hindi siya for the supplier. And especially pag Yes. budgeted yung client. Yes. Siyempre, naiintindihan ko yung ginagastos nila. Tapos biglang, alam mo na, mapupunta lang sa Oo. Tapos baka wala pang, alam mo yun, since nauna ka pa sa guest, di ba? Mm-mm. Hindi, nakakahiya pa, di ba? Privilege lang siya. Sa totoo, minsan nga, wala pa yung bisita, nauna pa sila. Nauna pa Kaya ako sila. lagi ko instruction sa food carts, pag may guest na, tsaka lang kayo mag-open. Yan. Right, tama. Mali pala ako kanina, hindi pa open yung port. Kumuha na akong kape. Kumuha ka na. Hindi, para sa atin naman na tayo. Nasanay kasi sa event. Oh, Ay, mamaya na ako. Supplier's Para mindset. sa atin lahat yan. Sabi ko, nagugutom na ako. Wala pa bang barbecue? pero nakakatuwa. I mean, yung pag nasa wedding ka nga tapos maalala ka din ng ibang suppliers like especially sa food na bibigyan ka na hindi ka kahit hindi ka nag-approach bigyan na lang darating. Oo, in fairness naman, may mga Actually, ganun. marami na ganun. No? So, walang nagtatanong, no? Oh, tanong ka. So, tanong na. Oh, tanong. Hindi, totoo. Ano pong masasabi nyo Meron. about... Sige. Teka, star sender natin to. Ayan, sige, basahin. Si Maria Cristina Peña eh. Oo. Malayo siya ngayon. Nasa labas. Tatanong ko ba to? Tatanong ko ba to o hindi? Charot lang. Wag daw. Wag daw. Ito. Ano ba tanong niya? Napigilan ako, may pangalan eh. May mababanggit. Oo, yung mabanggit eh. Oo. Oo nga, kakatapos lang yan eh. Oo. Ito na, kakatapos naman ito. Ikaw ah. Go. Mamaya na lang natin pag-usapan. Okay, Mamaya. After mo na. After mo. Sige, balik lang ako syempre para sa mga client na nanonood, no? So, ano sa tingin mo yung or sa experience mo yung parang smartest na budgeting move or decision ng isang client? Meron ka na bang nakita na gano'n? Parang, alam mo yun, parang somewhere in the middle ng planning, di ba? Biglang may nag-shift regarding sa budgeting process na ginagawa niyo.
biglang bumongga, nanalo sa Ano, talpa. kung meron lang ba? Kung meron lang naman. Umaldo. Actually, meron. Di ba may ganun tayo, moms, na mga clients na nakabook na, biglang at the middle of the planning, hindi, sige, go mo pa. Ano pa yan? Parang, kala ko ba ano lang yung budget? Actually, may mga ganun ako. Kaya ako, lagi ko sinasabi sa kanila, be honest with your budget. Kasi ang hirap mag-plan. Kasi, pag hindi ka honest, kunwari, ito lang yung sinet mong budget, syempre, limited lang yung pwede ko i-recommend sa'yo. Ayoko namang ibigay sa'yo yung alam ko namang hindi mo kaya, pero yung pala kaya mo. Kaya minsan nagulat ako, sis, sabi mo ganito lang yung budget, ba't ngayon nakaganto tayo, ganyan. Hindi, okay lang po yung lola ko po kasi siya na daw bahala. Kumbaga may mga ganon. Tapos meron din naman na parang at first, eto lang yung sinet nilang budget, pero parang hindi sila mapacify or parang hindi nila parang kulang. Gusto ko mas bongga. So, ganun. So, ang galing. Babalik at babalik lang sa pagiging honest. Eh. Oo. Kailangan, actually, planner-client relationship, kailangan trust and honesty. Nice. On double bookings on venue, rooms, host, etc. Sa ako supplier siguro to. Kung Kasi double bookings, nagdadalawa kayo, di ba? Hindi lagi. Actually, yung double bookings kasi, number one, you need to analyze first. Kaya ba ng team mo? Okay. Kasi kung hindi naman kaya ng team and mako-compromise yung isang event, wag mo na lang kunin. Kasi kawawa naman yung una nag-book sa'yo. And at Okay. the same time, yung pangalan mo masisira. Yes. 'Di ba? So yung inaalagaan mo na pangalan mo for how many years, tapos nasilaw ka lang, bakit mo tatanggapin yung double booking mo? Kasi extra income? Pwede mo namang kitain ulit yun kaysa masira yung pangalan mo. So analyze first kung kaya ng team mo. Number 2, kung kaya ng timeline mo. Kasi lalo na pag-host, ang hirap nun. Oo. Paano kung kunwari kahit sabi mo morning wedding, na-delay? Tapos ang layo. Lagari, no? O tapos yung Normally, ng susunod. reception ng morning wedding. Ano? Normal reception oras ng morning wedding para makahabol sila dun sa 1 o'clock kasi usually start ng program eh. lunch, no? 1 to 1:30 eh. Tapos paano kung dapat 5 o'clock nandun ka na sa 1 or 6? Oh. Babiyahe ka pa, hello, ang traffic, di ba? So Habol sa mahirap debu. yun. Habol sa debu. Oo. Tapos nagkamali siya, morning wedding, pero gabi pala yung reception, no? Broken time. Di Broken ba? time. Tsaka May hindi, ang fireworks. hirap nun kasi lalo na pag mag-isa ka lang kunwari, makeup artist, host. Kumpara na pag coordinator or photo video, may team ka na pwedeng mag-cover sa'yo. Pero pag ganun, mahirap yun. Huwag niyong Risky. i-compromise yung pangalan niyo sa ganun. Ano yung most memorable sa'yo na wedding? Yan. Yan, yan di ba? Na good or worst? Basta memorable. Basta memorable. Yung hindi mo makakalimutan. Ayan. Ay, Ayan. ayan. may umagree. Oo, may umagri. Ayaw, may... Ay, Oh. Bago lang ba to? Bago alam lang mo, to? sabi ko sa inyo, kaya ayoko ng live eh. No names. Sige. Sitwasyon lang. Sitwasyon lang. Okay, this was parang medyo bumabalik-balik na yung events after pandemic. So, like we normally do, we send out reminders, call time to our fellow suppliers. Kami kasi lalo na pag alam na namin yung room number, kasi di ba may mga prep na alam mo na agad yung room number na naka-assign na, sinesend na namin agad or ahead of time. Okay. So, there's this one supplier or makeup artist. Ang ganun lang Alay ko. Ayun, Makeup na- artist. Sabi. Ang aga ko pa naman natulog nun kasi galing din kami sa event from out of town. Tapos maaga yung call time namin kasi Tagaytay. Okay. So sabi niya, hindi pala tuloy yung wedding bukas, no? Parang nag-message siya around 10:30ish, ganun. Syempre tulog na ako, nagising ako mga 4 a.m. Parang, anong di tuloy? Nag-message yung bride na, ay, Miss Red, nandito na yung entourage makeup, nagsiset up na sila, okay naman, ganun. Parang sabi ko, teka lang. Tapos, tinatawagan ko. Kasi ako, to be honest, kahit ang tagal ko na sa wedding, kapag kada may events ako, ang tulog ko, alam mo yung, parang lagi ka pa rin may nag-iisip. Parang, eto sa Axel, lagi yung kinukulit. Axel, okay na ba tayo bukas? Okay na ba yung parang first time, alam mo yun? Ganun pa rin, excited pa rin. So ito, tinatawagan ko, di sumasagot. So ayokong stressin si bride, di ba? Siyempre, as a planner, gawa mo muna ng paraan. So ngayon, tinanong ko lang siya. Sabi ko, hi, good morning. Sabi ko, sige, on the way na rin kami. Sabi ko, kailan kayo ulit nag-usap ni no makeup artist? yan. Ay, Miss Red, nung isang araw, tinanong niya lang po yung kulay ng hair ko. Okay. Napagano na lang ako. Tapos sabi niya, bakit po?
Hindi, wala. Wala muna, di ba? Kasi kinukontak ko muna. Binigyan ko ng oras. Okay. Yung sabi ko, sige, pag 7 o'clock di sumagot to, wala na, ganyan. Hindi pa rin sumagot. Oh. Nasa Tagaytay kasi yun. So, Santa Rosa na ako. Sabi ko, shucks, wala pang sagot. Mm-hmm. So, ang ginawa ko, nag-isip ako, sino yung mga makeup artist na nasa madaling area. tumakbo ng South. South Okay. Buti na lang itong si Ma'am, si Eds Go, available. Oh, Sabi ko, okay. Ma'am, at buti na lang mabilis siyang nag-reply. Saan ka? Bahay, Ma'am. Why? Bahay po, Ma'am Red. Bakit? Wala kang event? Wala po. Sabi ko, maganda ka. Sabi kong ganun. SOS mo ko. Kailangan ko ng makeup artist. Maganda ka. Sabi, bakit? Ganyan. Ako pa nagda-drive nun eh. So, kasi one venue lang kami, so hindi na ako nag-driver. Sabi ko, ako na lang magda-drive. Kinakausap ko siya, Ma'am, kailangan ko ng tulong mo, ganyan-ganyan. Baka pwede, ganto-ganto. Sige, Ma'am Red, wait lang. Tawagan ko yung driver, yung hairstylist ko, ganyan-ganyan. Okay. Tapos, hindi pa rin sumasagot yung isa. So, ganito na, tinawagan ko na si Bride. Sabi ko, dear, may sasabihin ako sa'yo. Tapos tinanong ko muna si Eds, anong oras siya makakarating? Sabi niya, Ma'am, mga 10 a.m. Ang wedding naman 4 kasi all in one place. Kaya. Kaya. Tsaka, ang call time dapat ng isang muwa is 9 a.m. So, inisip ko, timeline, okay, 1 hour lang madedelay. Pwede naman ako mag-cut ng prep look, tapos bawi ako ng post-nap. Yes. Okay. Kumbaga, as a planner, kailangan tumatakbo Troubleshooting na. Imagine mo, nagdadrive ako. Kailangan tumatakbo na sa isip mo, kasi nung available, tapos timeline, anong magiging reaction ni bride. Okay. Yung bride ko pa naman, very particular sa makeup. So ngayon, sabi ko, dear, may gusto akong sabihin sa'yo, pero relax ka lang ha. Ako nang bahala. Sabi ko, trust me on this. Sabi niya, ano po yun, Miss Red? Bakit po? Kasi hindi, nag-message siya. So sinabi ko, ganito, ganyan. Pero una pa lang din kasi, on the day coordination. So, kumbaga, paghingi pala ng contracts, wala nang contract yung makeup artist na yun. Kaya nung second meeting namin, sabi ko, make sure you have the copy of the contract. Kaya ito payo natin sa mga clients. Kahit kaibigan mo pa yan, always ask for a copy of the contract. Kahit sabi mo libre. Ako, minsan, pagkakilala ko, sabihin ko, sige, ako nang bahala sa coordinator, pero may contract kami. Pero syempre, naka-waive yung fee kong nilibre ko sa kanya para, professional tayo. Alam mo yun? Yes. So, kinuwento ko, sabi ko, nag-message siya, hindi daw tuloy ang wedding, kaya tinanong kita, kailan kayo huli nag-usap, ganyan. Pero, sabi niya, oh my God, Miss Red. Sabi ko, okay na sis, on the way na yung makeup artist. Sabi niya, ay, thank you po. Sabi ko, kaya lang paano po yun, di po kami nag-trial. Okay lang sis, ako nang bahala. Okay to, hindi ko to i-recommend sa'yo kung hindi okay. At alam ko, kaya kanyang, hindi ka naman kailangan pagandahin kasi maganda ka na. Pero, kayang-kaya nito yon. Di dumating ang Lola Eds, di ba? Ang moms. So, hindi dumating. Eto na. Okay. So ngayon, nung... Sige, na-excite ako eh. Eto na. Shoutout Alam muna. mo, Shoutout kay Eds. nung tinext ko lang, sabi ko, bakit wala namang kinakancel si bride, ganun. Kumbaga tinext ko, hindi nga sumasagot eh. Nag-reply lang, nag-usap na po kami. Sorry medyo mabagal ako magsalita kasi iniiwasang mabanggit ko yung pangalan. Kaya pag sinasabi mo yung C eh. Kaya medyo nag-ano ako. Mahirap na. Live, So, ha? sabi ko, sabi niya, okay na po, ganito pa, okay na po, nag-usap na po kami ni bride, ibabalik ko na lang yung deposit. That's it. So, may That's it? deposit. 5K. Okay. Hello, ang dali-dali lang i-let go nun. And no contract. Yun mahirap, no? Kaya yun yung dapat, dapat lagi kang, protected by a contract. Yes. Grabe. So yun, ganun lang kadali sa kanya. Tapos buti na lang happy yung bride ko. Na-feature pa nga sa bride and breakfast yun. Grabe yung Eds Go. Shoutout sa Shoutout Eds. sa ating star Shoutout. sender, top star Ma'am, sige, sender. talaga ba stars? Biglang pumalo yung viewership nung Alam mo, chismis eh. Ang alam mo ba, ang sana ika-caption ko dun sa share, hindi ko alam kung matututo kayo o may mga kukuha kayong chismis. Alam ko yun na hinihintay nila. Na joke lang. Grabe. Sino yun? Hindi, joke lang. Mamaya mo na sabihin. Off-cam. Hindi, kahit After wag mo na sabihin. Para hulaan na lang namin. Wala. Magpipinoy henyo tayo dito mamaya. Context clues. Pero yun, So yun, pero luckily, sabi ni bride, Miss Red, thank you. Kasi
gusto ko po yung makeup niya. Bagay sa akin, ganyan. Na-feature pa nga eh. Oo. Diba? So, yun. Kaya memorable eh. Memorable. Diba? Talaga naman. Na-challenge habang Talaga naman di nagdadrive. mo makakalimutan yun. Parang kulang yung 1,000 na pinadala ng EDS ko. Pwede ba? Padala ka pa, Max? Joke lang, joke So, lang. yun. Joke lang. Grabe. Teka. Kaya ako, alam mo, sobrang specific ko talaga sa mga nakakatrabaho kong suppliers. Oo. Kasi lagi ko sinasabi sa kanila, the reason why you hire me is for the success of the company. Hindi, joke lang. Kasi for the success of your event, di ba? Kaya ka nga nag-hire ng planner. Yes. Kaya kung ikaw lang din yung magsasariling diskarte ng paghanap mo ng supplier, wag ka na mag-planner, di ba? Di ka rin naman nakikinig. Ikaw na. Oo nga, no? Sa Oo. buhay mo. May ganun ba? Hindi nakikinig? May sariling Minsan. desisyon? Minsan. Pero buti na lang, yung nabubuk nila, okay naman. Okay naman. May time ba na hindi mo tinuloy yung wedding dahil hindi kayo talagang magkasundo nitong... Oo naman. Meron din. Meron talaga. Hindi maiiwasan, ano? May ganun talaga. Yung eh. minsan kahit lahat ginawa mo na, tapos parang feeling nila wala ka pa rin ginagawa. Oo. Okay. Pero ano naman, sobrang... Ay, pero I think naman lahat naman ng supplier may mga ganun naman. Kaya nga importante ngayon yung discovery call para alam mong ano talaga kayo. Yan. Align. Align talaga kayo. Okay. Oo. Kwento mo pa nga. Hindi, joke lang. Bumaba na ulit kasi wala Wala na wala yung chismis. chismis O, gusto eh. niyo pa ba ng chismis, guys? Hinga Hindi, muna, joke lang. hinga Hinga muna. muna. Pasalamatan ko lang yung mga sponsors Ayan. natin. Yan. Oo, kasi grabe tong mga sponsors. Ang dami. Grabe. Dami, oh. grabe. First time. Oo. First time Oo. na may ganito. Oo. Wala na nga write-up yung sponsor na lang nakalagay. Yung video niya eh. Pero yun, eto nga, pasalamatan ko lang syempre with Cineworks Wedding Art Film, Aperture Philippines, Andres Camera, Paparazzi, Nico Kyoge, no? Syempre, nandyan dahil dyan. Tapos si Roundhouse Production, Lota Palya Photography, Create Sundays, and Stellar Stories. Thank you, Kambal. Ayan. And syempre, yung sponsors natin ngayong araw. Yes. Yun. Grabe yun. Shout out. Juan Carlo the Caterer. Shout out. Grabe. Thank you I po. love you, Juan Carlo. Thank you po. At nandito siya ngayon. Yes. Nandito siya ngayon. Nagulat ako. At ito na po ang susunod na magsasalita. Yes. Schedule na natin. Medyo, may Oo. nagpakita. And then, syempre, next natin, Manila Craft, no? Manila Craft. Yes. Thank you Jeff. po. Jeff the Divas, enjoy your vacation. Yan. And syempre, Barbecue Manila by Party Team. Yes. Ito yun. Thank you, Yes. Ate Eileen Ate and Eileen, John. yes. salamat po. Thank you po. Isos! Ay, sus. Ay, sos! Sir Bien, thank you. Ito naman, grabe. Ay, sus. Salamat Isos, po. syempre. Kanina ko pa. Ako na nakaubos Oo. dito sa lamesa. Oo, sinawsaw mo nga sa Manila Craft. Pwede pala yun. And syempre, si Renato's Coffee. Yes, thank you, RJ. Thank you po. Thank you so much. Yan. Yan. Pampatanggal ng tama. And syempre, yung kaibigan natin na hindi nagigipit. Yes. Mrs. Gipit. Yes, sa Parios. Gipit ba? Thank you. Gipit, no? Gipit. Oh, hindi nagigipit yan. Grabe. Lagi nagsasend yan ng star. Thank you, Sir Real, ngayong araw na to. Thank you Yan. so much. Sino pa ba? Oy, May thank you, nakalimutan Tony ba? Aviles, for my yes. makeup. Tony Sakto Aviles. kasi may interview tayo with Juan Carlo today. So, sakto may Grabe. monochrome podcast. So, Kaya isang naman makeup na pala lang. talaga. Tony, oh. Kaya pala tatanong ko kanina niya, sinong makeup niya? Tony Aviles. And Rosel, thank you for the Yan. hair. Meron na silang Ayan, sariling meron. podcast. May podcast po sa likod. Guys, naka-live po tayo. Tayo. Ah. Oh, nagpadala. Sino ba? Ano ba? Tinuturuan magpadala ng stars. Padala na kayo ng stars. Ayan. Tsaka sa mga nagpadala ng stars, maraming salamat po. May budget na po yung monochrome for April. Yes, salamat po. Ayan. Salamat. Ayun, kasi yung stars nga nila, bukod sa views, no, yung stars, doon tayo kumukuha ng budget natin for Yes. every podcast. And syempre, meron po kaming website. So, pwede po kayong mag-donate doon. Kahit magkano po, kahit piso, malaking bagay po yan. Ayan. Monochrome.com. Monochromepodcast.org. .org. Pero pwede rin yung Monochrome PH, merong link na Marami tayong website. Yes, Ganun, dalawa. may budget. May budget. May budget sa May website. budget, may budget. sa website. And syempre, yung workship po natin. Yung workshop natin. yung Yes. workshop Yes. This coming May 5. May 5. May 5. Sa May 5. CDO. Sa Cagayan de Oro po yan. Yan, first po lilipad yung monochrome team, no?
At meron din tayong podcast doon. Yes. Yan, si Ma'am Hope po. Tsaka si Blues Martinez, no? Yeah. Yung couple, Kaya yung power couple. avail nyo na yung early bird rate. Yes, Yan. oo, may Yes. early Na bird. po kayo oo. habang maaga May pa. early bird May rate. chance pa kayong makanood ng live sa podcast. Sa podcast, Oo. yes. Ayan. Ano yung pupunta sila dito? Pupunta kami doon. Pupunta kami Ay, doon. taray. Oo, pupunta kami ron. Kasi Alam ko may, may pa-airfare. oo. may plano yung ano, yung monochrome na yung mga photo and video. O yung ingay nyo. Hindi, joke lang. Yung mga photo video sa ibang lugar, yung hindi makapunta ng Manila. So, mag-ano lang po kayo, mag-email lang po kayo sa amin. Ay, ganda Kami na yan. po yung pupunta doon Ganda para nun. magturo po no sa lugar nyo. Yan. Yeah. Next time, coordinator kasama natin. Oo, Dami rin pwede. matututunan. Pwede. Kung mahagilap nyo. Hindi, joke lang. Huli po. So, sobrang busy ng mga coordinators. Ayan. Alright. Sige, Miss Red. Parang ano ko. Ay, hindi pa pala tapos. Kailangan tapos na. Last question. Last question. Last Teka lang. Yung ano natin, tahimik na naman. Wild ng ng guest natin, no? Ng audience. Dati kasi yung mga nagpapadala ng stars, yung mga hindi nakakarating. Oo. Pero iba na pala ngayon. Yes. Kahit nandito, no? Eh kasi naman sabi ko, ang dami yung kinain, magbigay kayong stars. Kailangan makabawi-bawi. Ayan. Makabawi-bawi man. Alright. Going back, yan, Miss Red. What would you tell couples na nasa planning stage ngayon and sa mga bagong papasok naman sa wedding supplier? So, dalawa yan. Isa para sa mga couple Na ongoing ang planning. and para naman sa mga gustong pumasok sa wedding O industry. sige, yung first Na-coordinator. muna tayo. Doon muna tayo sa mga couples or clients na on the stage of planning an event. Yan. Ako, basta kapag kaya ng budget nyo, kung ano yung gusto nyong gawin sa event nyo, anong gusto nyong mangyari, anong gusto nyong paandar, gawin nyo lang. Life is short. Yes. 'Di ba? Kailan nyo pa i-enjoy yan? Kailan nyo pa gagawin yan? 'Di ba? Kunwari, kahit 50 ka na, 60 ka na, mag-party ka. 'Di ba? Diyos ko, minsan ngayon nakaupo lang, biglang, 'di ba? Kung mag-enjoy nyo lang, basta ang ano doon, basta kaya nyo, go lang. 'Di ba? Andito lang naman kami mga planners para tulungan kayo. Tsaka, just enjoy life. Yes. Diba? Yun eh. Yung number 1 doon. Enjoy life. And number 2, para doon sa mga Bagong aspiring. gustong pumasok Ano sa may pagiging papayo planner. Okay. Doon sa mga gustong maging planner, mahalin nyo yung trabaho nyo. Mahalin nyo yung craft nyo, mahalin nyo yung passion nyo. At pinakamahalaga sa lahat, mahalin nyo yung kliyente nyo. Huwag nyo silang lolokohin. Just be honest to them, be loyal. Ilatag nyo lahat sa kanila kung ano yung dapat i-expect, ano yung dapat mangyari. Ang pinaka-importante, huwag nyo silang lolokohin. Kasi damay-damay yan eh. So kahit, alam mo yon, ang daming mga planner na maayos, nagkakaroon sila ng ano eh, parang na, anong tawag doon, yung natotrauma yung mga tao. Mga kliyente, Oo, no? yung mga ibang kliyente na dahil sa mga nababalitaan nila ng scam. Dahil sa Reddit, no? Oo, sa Hindi naman. Sorry. Ay, di ba? Hindi naman. Hindi naman. May mga ano tayo doon, mga good reviews. Yes. Bukod sa mga bashers. Charot. May mga good reviews doon. May mga So yun, so mahalin nyo yung clients nyo kasi kumbaga, hindi naman din lagi sila nagpapa-event. Minsan pinag-ipunan lang din nila yung pinang-event nila. Totoo. Wag nyo silang lokohin. Wag abusuhin. O wag nyo abusuhin. Kasi hindi lahat may luxury na gumastos ng ganyan. So kumbaga, pangarap din nila yan, wag nyo sirain. Tsaka yun, isang beses lang din naman mangyayari O isang yan. beses lang yun eh. Ayun. Yung kasal, no? Hindi naman tayo parang sa ibang bansa na may divorce, may ano. Diba? O tsaka mahalin nyo talaga yung clients nyo kasi sila rin yung magbibigay ng clients din sa inyo. Ayun. Ganda. May pahabol pa na stars. Sino yan? Si Madam John. Grabe. John I love Tison. you, Mamshi. Yan. Grabe yung mga Ubusan ng Gcash dito. Parang walang guest Si Alex Michael De Rosario, 500 star. Thank you very much. Salamat po. Yan. Diba? Shalom, So, yun. Idol Martin. Maraming It's salamat po. It's gulit. Let's Alam go mo, ulit, oh. isa lang yung pruweba na marami nagmamahal sa atin. Oo. Oo, kaya talaga, ang pinaka-importante sa lahat, doon ka sa mga taong you are celebrated. Yun. Kumbaga lahat masaya para sa'yo. At sila yun. Yes. Oo. Diba? para sa kanila pala talaga. Yung iba lang hindi nakarating. Charot. So yun. Yan. Thank you. Grabe yung support.
Ngayon, Oo. naramdaman ko yung support ng mga co-supplier natin ngayong gabi na to. Oo, iba nga eh. Iba yung pakiramdam. Iba yung vibe. Iba yung vibe. Rinig na rinig ko. Parang birthday ni Ma'am Red. Di ba? Cake na lang. Di ba? Hindi, yun yung partida. Sabi ko kung birthday niya, may pa-cake kung gusto niya eh, di ba? Ito na yun. Hindi. Hindi na tayo invited dun sa 20th nila, no? Ito na yun. Alam mo, ganito lang kasi yan. Pag maganda kasi yung ginagawa mo sa kapwa mo, ganyan lang din sila sa'yo. Oo. Di ba? Babalik, kumbaga whatever you do, I mean, kung ano yung ginawa mo maganda sa ibang tao, babalik din sa'yo yan. Yes. Di ba? Totoo yan. Pero syempre wag ka mag-expect. Pangit yun. Kung mag-ano lang. Hindi ba dapat yun? Dapat nag-expect eh. Hindi, nag-expect ako ang baba ng stars eh. De, joke lang. Masasaktan kayo. Masasaktan ka lang eh yun. Basta yun. Actually kasi yung monochrome, ginagawa namin to every Wednesday. Mm. Pwede ka ba bukas? Para meron para may budget na kami for Bukas another- ulit. Oo, Para covered na. Oo, para covered na yung another month namin. Sorry, may meeting. Ayan. Miss Nag-test Red. namin yung schedule eh. Oo. Talaga eh. Dahil Oo, Tuesday ka as na. in, talagang ang hirap no. Oo. Ayan. Maraming salamat. Uy, sa thank you inyo. din. Thank you so much. In fairness, hindi ako kinakabahan ako kanina, sabi ko, may magpapadala ba ng star? Yun talaga eh. Di bali ng tatatlo viewer, basta maraming star nun. De, joke lang. Actually, may magpadala or wala. Actually, Maraming nag-enjoy ako, salamat. kausap Yeah. kayo. Sulit naman. Bitin nga eh. Kaya po, to be continued po yung monochrome. Oh, part part 2. Part 2. Off-cam na, For off-cam. sure, for sure. May part Yan. Maraming salamat syempre sa mga sponsors din natin. Maraming At salamat sa po. studio audience. Ayan, thank you. Maraming salamat Thank you sa inyo. mga friendships. So, di ba? Pinaka-lively. Dapat ang mga kaibigan nyo ganyan, yung masaya sa'yo. Kinakabahan yung mga next na... Kaya yung mga Kinakabahan susunod. yung mga next na mag-guess. Uy, thank you kay Sir Jets and Ma'am Rona. Yan. Love you guys. Diba? Pakarami. Oo. Hindi ko kasi may mga tao pa sa labas, no? Actually, Meron marami pa. pa. Oo. Magpi-picture na lang po kami, tapos tatag namin yung Uy, mga tao rito. gusto ko lang thank you sila. Sige, Ayan si sige, Amelia Blossom, Yan, Samantha yan. Flor. Sige. Marco Constantino. Okay. Ayan, si Sound Level, si Sound Ella, Levels. tsaka si Dick Yan. nandito. Ayan. Ayan sila Amir, sila Bien. Thank you. Picture. Ayan. Ayan. Oh, Pwede mo papal- silang pakita. Gawa mo ng paraan, i-handle mo eh. Alam mo to mga Ayan, viewers yan, mo yan. demanding. Demanding. Kayo na lang kaya lumipat dito. Hindi, wala yung nakalaki yung kable. Ayan. Ayan. Thank you, Michelle. Tara ba yung mga Manny, sugod bahay? Nico. Sugod bahay. Si Karina. Hanggang labas yan. Hanggang labas. Sana mapakita natin yung mga food cards para may event. Yes, Hindi, oo. joke lang. Meron tayo, gumawa kami ng May BTS at may documentation. Ayan. May photos na tayo. Kaya mga susunod pong may invite. Ganyan na po Live yung po tayo, susunod. live. Grabe, pressure yun. Di naman. Marami lang gustong sumuport. Yes, and thank you so much. Nakita natin no, kung gaano kainit yung pag-support. Hindi, tsaka yung mag-oo pa lang si Miss Red sa atin. Kasi alam natin sobrang busy nitong tao. Actually, ang daming nag-i-invite na mga, kaya lang, sorry talagang sobrang busy lang. Hayaan nyo, mahanapan natin ng time. Yes, oo nga. Thank you. Yung sabi niya nga sa post niya, nagkatagpo rin ang schedule. Sorry, Oo, nauna kami. talaga. Nagkatagpo talaga. Ayan. Sobrang tagal nito. Sobrang tagal na to. Oo. Yes, so maraming salamat po sa mga nandito. Thank you guys. At- I appreciate your ayun. support. Ah. Stars pa ulit. Kung pere, no? Pwede pa. Stars Habol pa pa. guys, bago Habol pa. mag-end. Joke Ayan, lang. ayan. Marami pa rin nagpadala. Si James Butor. Yan. Ay, sino Si yun? Sean Sarmiento. Oh, yung anak ko. Hi, Oh, Sean. Sean, yan. Shout out pala kila Oh. Christopher Mark Mia. Monar. Mark Mia ng Yukhay. Ay, wow. Thank you, Karen de la guys. Cruz. Karen de la Cruz. Ay, yan, mga si amante John. floors yan. Ayan. Salamat. Thank you. Maraming pong salamat sa suporta. At syempre yung mga supplier natin, i-guess natin lahat yan dito. Yun, maraming salamat. Monochrome. Signing out. Thank you, night. Monochrome.